Magandang araw mga ka-e-bike at lalong-lalo na sa mga kasamahan natin dyan na meron ding WSP. Ngayon ay nag 1 year na itong aking WSP at magre-review tayo kung worth it nga ba siya after 1 year, kung okay pa ba siya. Pag-uusapan din natin ngayon yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa ating WSP. Unang-una, gawin natin muna i-check yung kung nakailang kilometers tayo sa buong taon. So meron tayong 5,512 kilometers. August 6 ko binili itong aking WSP at nakahigit 5,000 tayo dito sa kanya sa isang taon. So ngayon naman, pag-usapan natin yung nagustuhan ko dito sa ating WSP. So unang bagay kung bakit nagustuhan ko itong WSP, syempre electric siya. At dahil electric siya, syempre hindi na natin kailangan magpagas. So dahil hindi na natin kailangan magpagas, yung pangatlong dahilan ay matipid siya. At meron po tayong gagawing vlog din sa susunod kung nakailang kilowatt hours ba yung nagamit ko dito sa isang buong buwan. At iyon ay aking nirecord talaga. Although matagal-tagal ko na ginawa yun, noong December ko pa ginawa kasi matagal din tayong hindi nakapag-upload, pero pag-uusapan natin yun. So pangapat na dahilan kung bakit gusto ko itong ating WSP, syempre dahil electric siya, tahimik, walang ingay, walang maingay na tambutso, pwede hindi istorbo ng mga kapitbahay kung sakasakaling lumabas man ako ng gabi o umuwi ng madaling araw. So tahimik po yung ating WSP. At syempre dahil electric din po siya, syempre wala siyang usok. So yun yung maganda rin sa kanya. Ika-anim na dahilan kung bakit gusto ko itong ating WSP ay ang kanyang gulong. Ang kanyang gulong ay 12 inches. Yung iba ay nasa 10 inches yan, mostly. Ito sa akin, or yung sa WSP, 12 inches po yan. Yung sa akin lang nga lang, hindi na po ito stock. No? Pinalitan ko na po siya. Yung stock na gulong nito ay 90-90-12 rim. Ang rim niya ay 12. Pero sa akin, I think yung sa harap is nasa 100, tapos 90 pa din, at saka 12. Yung dito sa likod is 110, 90, 12. So mas malaki po siya. Pinalakyan ko ang gulong kasi ramdam na ramdam ko dati yung mga lubak kahit maliliit na mga lubak, kahit itong mga guhit lang sa kalsada, ramdam na ramdam ko sa stock At minsan, pag medyo malalim yung lubak, feeling ko natatamaan na yung rim. Kaya medyo pinalakihan ko siya, ganun pa rin yung ratio niya, yung sa wall niya, wall height, para medyo mataas siya, medyo may allowance ng konti at hindi matamaan yung rim. Yung iba, yung recommendation nila ay 120, 70, 12 at yung sa likod ay 130, 70, 12. Yung sa akin, 100, 90, 12 at saka 110, 90, 12. Meron po tayong video niyan, pwede nyo pong panoorin. Yung next na nagustuhan ko sa WSP ay ang kanyang battery. Kasi mostly ng mga battery ng mga e-bikes ay nasa 48 volts lamang. Ito po ay 72 volts. So meaning, mas malaki-laki yung charge natin, mas malayo-layo yung ating mararating. Meron po itong 6 na 12 volts battery na lead acid.
So kasama din doon sa battery ay ang kanyang controller, ang kanyang pinaka-hub motor. Meron po itong 1,500 watts na power. Yung mga ibang e-bikes na alam ko at that time, mostly sa kanila is nasa 800 watts lang. So ito 1,500, mas malakas-lakas siya. Mas malakas yung hatak, walang problema sa akyatan, sa mga paahon, okay na okay po siya i-drive. Meron tayong mga videos dyan dati at makikita nyo na kahit naka number 1 lang tayo, kaya-kaya po ni WSP na umakyat sa mga paahon kahit po meron pa tayong backride. Pang-siyam na dahilan kung bakit gusto ko itong WSP, at syempre dahil na rin doon siguro dahil sa battery niya at sa kanyang power, malayo-layo yung range niya. On paper, sabi ni NWOW, ang kayang abutin ni WSP ay 110 kilometers. Pero based on my personal experience, ang kaya po ng WSP ay 90 kilometers. Yan yung aking na-experience sa kanya. Meron pa po akong angkas nun. Pero, huwag niyo pong subukan. At hindi ko na rin po uulitin yun. Kasi, siguro pagdating ng mga 80 kilometers, medyo mabagal na po yung takbo ng WSP. Sobrang bagal na po at hindi po maganda para sa battery natin yun. So kung para sa akin yung pinaka-safe na itakbo itong WSP ay nasa siguro mga 60 to 80 kilometers. Yung stock na WSP yung stock na WSP, safe na safe po gamitin siguro mga 60 to 80 kilometers or kung po pwede, 60 to 70 kilometers ka lang. Ngayon ako personally, practice ko 60 to 70 kilometers, at magcha-charge na ako niyan. Pero mostly binibase ko din po siya sa battery. Kung kailan ako magcha-charge, usually around mga 72 volts, charge na po ako noon. Hindi ko na hinahayaang bumaba pa ng sobra-sobra. Pang-sampung dahilan kung bakit gusto ko yung WSP, kasi po yung kanyang disc brake na rin po siya. Yung sa brake niya, ito po, yan. Kung makikita nyo, disc brake na po siya dito sa harap at dito rin sa likod. Yan, naka-disc brake na po siya. So maganda na rin. Pang-11 na dahilan kung bakit gusto ko itong WSP, yung mga ilaw po niya ay naka-LED na po lahat. Ito pong headlights natin, LED na yan. Meron pa po siyang angel eyes. Ito, LED, mga signal lights. Naka-LED po siya. Kahit dito sa tail lights, naka-LED na rin po yan. Yan yung ating WSP. Pang-12 na dahilan kung bakit gusto ko itong ating WSP, syempre, yung kanyang compartment. Ang laki po ng kanyang compartment. Tingnan nyo po to. Ang laki po ng compartment. Kasya-kasya dito po yung large na helmet. Tapos full face na helmet. At syempre, kahit maglagay pa po kayo ng ibang bagay dyan, mga tools nyo, pwede pa po dyan sa loob ng ating compartment. At kung hindi pa yan enough para sa inyo, pwede rin naman kayo maglagay ng top box. Yeah. Ika-13 na dahilan kung bakit gusto ko itong WSP, meron po tayong mga available na accessories. Hindi man po lahat para sa kanya, pero nagagawa ng paraan para sumakto rin para sa kanya. Gaya nito, chrome side mirror, nilagay natin. Etong kanyang windshield, ito actually para sa Yamaha Fazio, pero nailagay rin naman natin dito sa ating WSP. Ito pa rin hood niya sa headlights, At syempre itong mga top box, yan. Lalagay natin yan sa WSP. Isa pa pala sa mga accessories na dinagdag ko dito sa WSP ay ang kanyang tire trim. Yan. Makikita nyo dyan sa gulong natin, meron yung kulay puti. Hindi yan white sidewall. Ang ating tire ay quick tires. Kulay black lang po yan. Bumili lang po tayo ng tire trim. Meron naman tayo niyan tire trim. Ayan, Tapos iniipit lang po siya dito sa rim tsaka sa gulong. So kung sa malayo, pag tinignan mo,
parang white sidewall, no? So yan, isa yan sa mga magagandang accessories na pwede niyong idagdag sa WSP nyo. At marami din po nagsabi na dumidilaw po ito sa katagalan. Pero so far yung sa akin, parang hindi naman siya yung talagang nanilaw ng sobra. Okay pa naman siya. At yung mga iba nating kasamahan, marami pa pong pinaglalagay dito sa kanilang WSP. Pang 14 na dahilan kung bakit nagustuhan ko rin itong WSP. Kasi lumalaki na din po yung grupo nitong WSP. At marami na rin pong mga vloggers na nagsishare na kanilang mga experience sa YouTube. Marami pong tutorials tungkol dito sa WSP kung anong gagawin, may mga issue, meron kayong mapagkukunan ng resources kung paano nyo rin gawin or ayusin yung mga issue na yon kung sakasakaling ma-experience nyo din. At the same time, marami po tayong may mga group chat po tayo sa WSP na kung sakasakaling meron kayong tanong, pwede nyo itanong doon at kung meron tayong mga expert na rin doon na pwedeng sumagot para sa inyo. Kagaya nung sa channel ko dito, sa mga baguhan pa lang sa channel ko, marami po akong shinare na mga tutorial or mga improvements na ginawa ko dito sa WSP. Kagaya na lang po ng, ito po, yung ating footrest. Kasi yung footrest natin, nandito yan. Kaso, pag meron kayong angkas, tumatama yung paa mo at saka yung paa ng backride mo. Kaya ginawa ko, nilipat ko yan dito. So, pwede ko yan itago. Kung titingnan mo yan sa, sa gilid, hindi mo yan makikita yung ating footrest. Pero pwede mo rin tanggalin yan, ibalik yan. At ito pa rin po yung original na footrest ng WSP. Nilipat ko lang. No? At isa pa, ay itong side stand. Yung side stand ng WSP, dati parang nakaganyan yan halos straight lang yan. So ginawa natin ng paraan para maging ganyan siya, para hindi siya mabilis matumba. Dati yung standard niyan, yung stock niyan is nandito siya, madaling matumba. Meron tayong mga kasamahan dyan na natumba yung mga WSP nila kahit naka-parking. So dahil naka-side stand lang. Eto, inaayos natin yan dito. Meron tayong video niyan para maging ganyan yung kanyang side stand. So, kahit mag-side stand tayo dyan ngayon, hindi yan matutumba. Pang 15 na dahilan kung bakit gusto ko yung WSP ay meron po tayong lifetime free service sa NWOW. Shout out sa mga taga NWOW na technician dyan. Shout out ko na rin po yung aking mekaniko sa NWOW, Christian, Sir Christian dito sa Bacolod. No, thank you sa pag-alaga dito sa aking WSP. Ika-16 na dahilan kung bakit gusto ko itong WSP. Sa akin, advantage po siya, pero malamang sa ating mga kasamahan dyan sa Maynila, baka hindi to advantage para sa kanila or positive para sa kanila. Isa sa nagustuhan ko dito dahil walang LTO registration. Hindi kailangan i-register. So wala akong babayaran na yearly. Hindi ko kailangan pumunta ng LTO every year para magparehistro or mag-renew ng registration ito. At kung sakasakali man na kailangan na i-register itong WSP, so si NWOW naman yung sasagot, yung unang registration. No? Pero sa Maynila, alam ko nagkakaproblema tayo dyan dahil sa, syempre, sobrang traffic naman sa Maynila. Kaya as much as possible, kung pwede sana na ma-register ang WSP, mas advantage po para sa kanila. Pero sa mga probinsya, okay na okay po gamitin yung WSP. At syempre, sobrang ganda na hindi mo kailangang i-register sa LTO. Ika-17 na dahilan kung bakit gusto ko itong WSP, unang tingin, maporma talaga, di ba? Hawig nga niya yung isang mamahaling brand ng motor Sa naalala ko, ako yata yung unang may WSP dito sa Bacolod. So yan yung isa sa mga bagay na nagustuhan ko, ang WSC, maporma talaga siya. Kahit hindi mo na actually, kahit yung stock pa lang, kahit wala pang mga accessories, okay na po siyang gamitin. Number 18, dati nung binili ko yung WSP,
konting kulay lang to, pero ngayon sobrang dami na po kayong mapagpipilian. At other than sa kulay, meron pa kayong option kung gusto nyo yung glossy na mga kulay o yung medyo matte finish. Kanangkin na dahilan kung bakit gusto ko itong WSP, syempre dahil nga ito ay electric siya, mura yung maintenance. Actually kung iisipin mo, halos walang maintenance, di gaya ng mga motor na at least every month meron kayong change oil. Eto, hindi mo kailangan i-change oil. Wala siyang change oil. At kung sakasakaling mang may masira, at least yung presyo niya, parang piyasa niya, parang sa mga motor din, at hindi rin siya ganun kamahalan. Ika-20 na reason kung bakit gusto ko yung WSP is dahil sa presyo niya. Hindi ko sinasabi na mura yung WSP at hindi ko rin sinasabi na mahal siya. Pero definitely, mas mura ito kumpara sa presyo ng isang motor. Meron sana akong bibilhin na motor dati noon eh. Pero yung presyo ng WSP is mas mababa pa ng kalahati ng presyo ng motor na yon, no, na 125. Kaya mas gusto ko itong WSP. Nung binili ko siya, sa naalala ko, binili ko siya last year, nasa around 43,000 siya. Pero kung hindi mo na makakayanin yung 43,000 na bibili mo siya ng cash, may option naman sa NWOW na i-installment mo siya ng 1 year or 1.5 years, no? Kung kakayanin mo pa, pwede mo pa siyang bayaran in 3 months, 0 interest. So I think sa ngayon ganyan pa rin yata yung option nila. So di hamak na mas mura po ito kumpara sa bumili kayo ng motor. At syempre, isama mo na dun yung mga bagay na sinabi ko kanina, wala ka ng gas na papayaran. Hindi mo na kailangan magpagas. Ang mahal ng gas ngayon. Ang laking tipid nitong WSP sa akin. Kasi sa maalala ko dati, or kahit sa ngayon, siguro pag ginamit ko yung kotse sa isang linggo, mababa na yung 500. So sa isang buwan, meron akong 2,000. Kung motor lang yung ginagamit ko, tipid na yun. 2,000 na naitipid ko. Kung gusto kong bumili ng WSP at gusto kong installment, yung naitipid ko na 2,000, yun na yung pag-installment ko. Hindi po ba? So, yan po yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa WSP. At 1 year na po siya, maayos po siya. Hindi po ako nagkaroon ng major na problema. Unang problema ko dito ay yung naulanan ako at syempre, naaberya tayo, tumirik tayo, nagka-problema yung mga signal lights. Pero inayos natin yan, tinanggal natin yung brake sensor dyan. So far wala pa talaga akong major na naging issue dito sa ating WSP. Kaya sulit na sulit siya para sa akin. Kaya kung kayo'y nagbabalak ng e-bike, so far wala pa akong may nakitang ibang e-bike na siguro sa Maynila baka meron kayong ibang mga branch dyan, pero dito sa amin wala masyado. Sulit pa din ang WSP na bilhin kung gawin nyo itong pang-araw-araw na, lalo-lalo na no, pang-araw-araw na service, pang-trabaho man, pang-opisina man, pang-eskwela, okay na okay po siya. Kung kayo po ay may mga tanong, mag-comment lang po kayo. Susubukan ko kayong sagutin sa abot ng aking makakaya. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa patuloy niyo na pagsubaybay sa aking channel. Salamat po na kahit sa matagal na panahon na hindi po ako nakapag-upload, meron po tayong mga bagong mga subscriber. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. At yung next na upload natin na video, abangan nyo po. Kung ngayon pinag-usapan natin 20 reasons kung bakit gusto ko yung WSP. Yung susunod nating video, 30 reasons na mga hindi ko gusto sa WSP. No, pag-usapan natin yon, check na mag-i-enjoy kayo doon. At lalo-lalo na doon sa mga nagbabalak na bumili nito, pakinggan nyo, panoorin nyo yung aking mga videos, marami kayong matutunan. So hanggang sa muli, maraming salamat. Please don't forget to like and subscribe to my videos. Thank you po sa ulitin.